Okay. Good morning ulit sa bawat isa. At ako'y masaya. Nakasama ko ngayon ang aking isa pang anak. Yung aking anak na taga-malayo. Hindi siya malayo-malayo, taga-Cavite. Pero mamaya po, mas makikilala niya siya. Ibibigay ko yung, pagpapakilala sa ating presider later. Anyway, kinanta po natin is The Amazing Grace, no? Alam nyo, every time na kinakanta itong song na to, yung heart ko, yung parang walang mapaglagyan yung pasasalamat sa Diyos. Ganun ba yung nararamdaman nyo? Yung parang, oh God, Lord, grabe. Oo nga, amazing ka talaga. Kasi, sabi kanina ng song, He gave His life to the people undeserving. Hindi tayo deserve. Pero grabe yung pagmamahal ng Panginoon sa iyo at sa atin. Binigay niya pa rin itong buhay niya para sa kaligtasan natin. Kasi alam ng Lord, mapapahamak tayo eh. Alam ng Lord, yung buhay natin papunta sa kapahamakan kung hindi niya tayo ililigtas. So, and I would like to encourage every one of us. The Word of God is the power of God that changes our life. Minsan ito, hindi natin ito nabibigyan masyado ng halaga. Pero alam niyo po, yung salita ng Diyos, yan ang nagbabago sa atin. Kaya, kailangan, pag pinapangaral ang salita ng Diyos, nakikinig kayo kahit kanino sa salita ng Diyos, wala kayo dapat na nami-miss out. Kasi pag may na-miss kayo, maaaring na-miss na yun ang kailangan nyo. Kaya dito, kalabitin mo katabi mo, bawal matulog. Walang natutulog sa champion life. Amen? Amen. Hallelujah. Dahil ang mga anak ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. At ang ating pag-uusapan sa umagang ito ay, wow. Alam mo, ang galing nang gumawa sa akin ng aking PowerPoint. Ano ang ating pag-uusapan? Walking worthy. Isang lakad na, ano ba worthy sa Tagalog? Karapat-dapat. Karapat-dapat kanino? So let us see the verse. Tumayo tayo lahat as we read the verse today. Sabay-sabay tayo, 1, 2, 3. Therefore, I, a prisoner for serving the Lord, beg you, life worthy of your calling, for you have been called by God. Father, I thank you for this word today. I pray for your word to give us the encouragement, to teach us to live life worthy of your calling. Thank you, Lord, that today we're going to receive it, O Lord God, and it will transform our heart. It will change us, O Lord, that we will be more like Jesus. Father, we give you glory right now as we listen to your word in Jesus' name. Amen, amen. Nakakaupo na tayo. Hallelujah. Sabi ni Paul, nakikiusap ako sa inyo. Okay? Sabi ni Paul, nakikiusap ako. Parang si Joshua, nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap si Pablo sa mga mananampalataya na sabi niya, lumakad ka. Pilitin mong lumakad nang naaayon at nararapat sa Panginoon. Tinatranslate ko po ito sa Tagalog. Nararapat sa Panginoon na tumawag sa iyo sapagkat tinawag ka ng Diyos. So, kailangan na-recognize po natin ito na tinawag tayo ng Diyos. Nandito tayo dahil tinawag tayo ng Diyos. Okay? At ang pagkatawag ng Panginoon na yan, mayroong dahilan at may purpose sa buhay natin. Yun ang titignan natin. Bakit? Ano ito? Ano yung calling ko? Lord, kasi yung iba, akala nila yung calling is the ministry. Totoo naman po yun, ang Diyos pa rin tumatawag sa iyo. Pero bago sa ministeryo, tinawag ka muna ng Diyos, bawat isa sa atin. Individual, tinawag ka sa iyong pangalan. You won. I love you, you won, sabi ng Panginoon, di ba? Itong life that God gave us, sabi nga, it should be lived
according to the standard of God. Tinawag ka ng Diyos sa isang buhay na dapat nasusundan natin ang standard niya. Sabi, Lord, ang hirap naman nun, sister. Kasi sabi nga ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, hindi ka pwedeng magsabing Kristiyano ka, pero namumuhay ka ng katulad ng mga hindi nananampalataya. Paano nangyayari ito sa buhay natin? Mamaya po, pakita ko sa inyo. Tingnan natin ang Titus chapter 1 verse 16. And these people, sabi, they claim to know God, but their action, they deny Him. They are detestable, disobedient, and unfit for doing anything good. Sasabi mo Kristiyano ka, kilala mo ang Panginoon, pero the way you live, hindi makita yun. So anong tawag sa kanila? Sabi, they are detestable, disobedient, unfit. Pag sinabi mong unfit to work, hindi ka tatanggapin sa trabaho. Di ba? Unfit for doing anything good. Hindi, walang kakayanan gumawa ng mabuti. Alam niyo po, kahit being inside the church doesn't make you a Christian. Kahit pagtasin nyo ang upuan nyo every Sunday, dahil dyan ka palagi nauupo. Dyan ka lang nauupo. Nabutas mo na yung upuan. Alam nyo, hindi yan nagbibigay ng guarantee na ikaw nga ay Kristiyanong lumalakad ayon sa Panginoon. Kasi yung iba pumupunta sa iglesia dahil para masabi lang na pumunta sila. Sa Panginoon, napakahalaga po. Napakahalaga ng bawat isa sa atin. Sabi ko, even if you put a hole, naputas na yung upuan ng church, saka uupo mo. Maaaring kaya nabutas yan, wala kang ginagawa. Kundi maupo nang maupo at tumitingin ng hindi maganda sa kapwa. At sa nasa loob ng church, nakakatawa siya mag-worship. Diba? Tingnan mo siya na, may mga ganun. And I'm correcting every one of us here to have the right heart attitude even during the worship time. Kasi may naririnig ako, minsan pinagtatamanan yung katabi. Yung katabi talagang, in the presence of the Lord. Dahil ang itsura niya, pinipicturan pa. Tapos pinupost pa sa Facebook. Alam mo yun ba, when you worship the Lord, sarili mo yun at sa Panginoon. Huwag mo pakialaman yung katabi mo. Hindi ka nandito sa church, sa loob ng iglesia, para tumingin sa tao. Nandito ka para tumingin sa Diyos. Okay? Because God is not impressed. Alam niyo ba, hindi niyo ma-impress ang Lord kahit napakagaling yung magsalita. Kahit napakagaling yung kumanta. Kahit napakagaling yung sumayaw. Sa loob ng church, ang galing yung magdrama. Ang galing yung maglinis ng iglesia. Hindi po natin nai-impress ang Diyos doon. Because that is only doing. Mai-impress mo ang Panginoon pag nakikita niya na lumalakad ka ayon sa kalooban niya. Because God is not after your doing, but after your being. Hindi nga ito, doesn't matter. Maraming napakagaling mag-preach. Ang ganda. Pero sometimes, alam niyo po, hindi doon ang Diyos. Hindi tayo doon sinusukat ng Panginoon. Sinusukat niya ang puso mo. At kung paano mo siya sinusunod. Because God wants to bless us. Yun na nga kanina kinanta natin, Jesus made the way. Di ba? Amazing grace. Undeserving people. And we are saved because of God's grace. Ibinigay ang biyaya ng Diyos. Sabi, ano daw yung grace? Unmerited favor. Hindi ka karapat-dapat, pero niligtas ka pa rin ng Panginoon. Pero don't you know, na yung grace na binigay sa atin ng Diyos, yun din ang tutulong sa atin para malakaran natin ang buhay na gusto ng Diyos na lakaran natin. Bawat isa sa atin.
Because if you receive Christ, sino na dito ang tumanggap sa Panginoon, Jesus, ng buong puso at kaluluwa? Sabi, when you receive the Lord, you receive His life. Spiritually, nakaposisyon ka, anak ka ng Diyos. Kaya lang, nandito ka sa natural. So, itong natural natin was used doon sa sinful nature. Tama? Sana itong gumawa ng ng hindi maganda. Spiritually, anak ka na. Anong gagawin mo ngayon? Dahil anak ka na. Ay, dapat ka pa rin gawin. Para dito, sa katawang lupa mo. Because God, sabi nga, is calling you to a worthy living. Isang buhay na karapat-dapat sa Kanya. And palagi po sinasabi, ang espiritu, palaging kalaban ng flesh. Kalaban to eh. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ano yan? Mag-pray kayo kahit isang oras lang. The spirit is willing, but the flesh is weak. Yan palang excuse. Di ba? May excuse palagi ang tao. Kaya God, the Lord made provision. He gave His grace. Para mawala yung excuse natin, the spirit is willing, but the flesh is weak. Okay. Titus 2:11. Basahin natin. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Tingnan natin ang verse 12. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Bakit? With this present age. Ngayon kung nasaan kayo. Anong klaseng mundo meron tayo ngayon? Diba? Sabi sa sa verse 11, for the grace of God has appeared that offers salvation to He offers salvation. And when you receive salvation, sabi sa verse 12, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. Ang galing, Pag sinabi mong no, dapat sigurado ka kung ano ang ninuno mo. Nadidefine mo what is sin. Nadidefine mo yung mga bagay na nagbibigay kasalanan sa'yo. Minsan kasi, tayo were so confused na hindi na natin alam kung ano ang tama at mali. Na yung mali, ginawa ng tama. At yung tama, ginawa ng mali, kasi mas maraming sumusunod dito sa mali kaysa sa tama. So, we should define. Kailangan identify the sin. Sin na lumalapit sa'yo, sin sa buhay mo. Kasi the desires will always be there eh. Yun nga, ito, pagiging tao mo. Kaya you have to crucify yourself daily. Palagi mo yan ipako sa krus. Kasi minsan, yan talaga ang nagbibigay sa'yo ng kasalanan. Now, the grace of God, sabi, is the strength given to us para mag-refuse tayo sa sin. You rebuke. Minsan, nire-rebuke yung kapitbahay mo, ikaw pala kailangan i-rebuke. Ano? Kaya nga, identify eh. Ito talaga sinasama ng ugali nito. Bla, 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 bla. Pero di mo nakikita, ikaw pala yung may problema. To define, identify. They have to resist. Na alam mo, dinadala kasi hindi maganda. Anong sabi ni James? Resist. Ang problema, resistance mo, papunta eh. Ayaw ko. Halika na. Oo, ayaw ko. Pero sumasama ka pa rin. Di ba? Tingnan natin kung ano dapat mong gawin mamaya. Kailangan mo siyang i-resist. You have to resist the sin na nag-lurk o naglumalapit sa'yo. Sa worldly, to rebuke, resist, refuse a worldly life. Kasi
kasi yung worldly life will always bring you back to slavery. Babalik kayo niyan. Babalik kayo yan. Parang rubber band yan sa buhay mo. Pag hindi mo yan tinanggal, hindi mo pinutol, hindi mo yan, palagi mo yan pinagbibigyan, pagdating sa dulo, akala mo okay ka na, pipitik ka, pabalik. Sisimula ka ulit. Yun na naman yung buhay mo. Okay? So may tatlong bagay na nakita ako dito sa verse 12 na dapat natin gawin. Kasi sabi, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passion and to live self-controlled life. So pag-aralan natin yung self-controlled life. Ang nakakatawa kasi minsan, gusto natin kontrolin yung asawa natin, yung sarili mo hindi mo makontrol. Gusto tayo mag-control ng ibang tao, pero ikaw, hindi mo kayang kontrolin yung sarili mo. And the Bible speaks of controlling yourself. Hindi yung kapitbahay, hindi yung kasama mo. You control yourself first. So, number one na in-encourage sa atin, that God is teaching us to have a self-controlled life. Ano ba yung dapat natin i-control sa buhay natin? Okay. We have to learn to control ang linalabas ng mga bibig natin. So let us read. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others according to their needs, that it may benefit those who listen. Ngayon mga kapatid, nahihirapan ba kayong gawin ito? Napakahirap po. Sabi naman ni James talaga, napakahirap i-tame ang dila. Yung dila natin, napakahirap talaga ito i-tame. But you need to control it. Sabi ng Bible. And God gave you the grace, the strength to do it. Okay? Kaya sabi ni Paul, self-controlled life begins with your mouth. Ano ba yan sinasabi mo? Pag nagulat ka, ano ang sinasabi mo? Pag nagagalit ka, ano una mong sinasabi? Di ba? Ano yung unang lumalabas sa bibig mo? Pag hindi maganda mga kapatid, start praying and asking God for help na makontrol mo yan. Dahil parte yan ng paglalakad natin ng may katwiran sa Panginoon. Okay. Number one, you control your tongue. Number two, you control your temper. Better a patient person than a warrior. One with self-control than one who takes a city. Ibig sabihin, pag kaya mong kontrolin ang temper mo, mas malakas ka. Kaysa doon sa mga tao na sabing nagko-conquer ng city. Bakit? You conquer yourself. Pag na-conquer mo ang sarili mo, you're a conqueror. Diba? So you conquer yourself, conquer your temper. Minsan kasi, pag nakakita ka na nakakainit na ulo, hindi mo na rin napigil. Diba? Ano pag nagda-drive? Jesus name. Cool ka lang, kalma. Diba? Kasi nag-init na yung ulo. Kung ano lang, baka mabangga na kami sa galit. Shhh! Diba? Ang galing-galing pa naman na driver. Diba? Ay, di na daw pasakay. Nauna akong sumakay sa sasakyan niya bago siya. Diba? Di lang yun. Sa loob ng bahay natin, sa mga anak natin, sa pamilya natin, sa asawa natin, sa mga mag-asawa. Diba? Minsan yung asawa mong lalaki. Yes daw, sabi ni Sister Carl. Diba? May reaction dito. Hindi niya makontrol. Pero alam mo, ito yun eh. Pag ang asawa mong lalaki nagkukos para malos mo ang temper mo, you have to control your temper.
Ikaw ang mag-work niyan, hindi siya. Ha? Hindi siya. Kung ikaw ang naapektuhan, ikaw dapat ang mag-control niyan. Kasi minsan tayo, kung ano nararamdaman natin, gusto mo maramdaman din ng kasama mo. Kailangan galit ako, galit ka rin. Diba, Nay? Kailangan nainis ako, nainis ka rin. So parang ganon. So, kaya sabi ng scripture, control your temper. Kasi pag kinaya mong kontrolin ng temper mo, mas more than ka pa doon sa mga tao na nagko-conquer ng city because you are able to conquer yourself. Napakahirap kasi conquer ourself natin. Siyempre may free will to eh. Kaya mong hindi, kaya hindi. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Teka, bukas na ako mag-control, Lord. Diba? Pwedeng ganun. Pero wala talaga tayong excuse. The scripture, if you are son, you live like a son. Okay, number 2. And this message is from the Holy Spirit. Hindi po talaga. Alam nila yun. Hallelujah. So number 3. Basahin natin. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Conquer the way you think. Minsan sa isip natin, ang dami tumatakbo eh. Di ba? Iba ng pagtingin mo dun sa ano mo eh. Halos sa isip mo, pinapatay mo na siya. Di ba? Natatagal sa mga galitan ganito. Masagasaan sana to. Alam yung ganon. So you have to conquer that. Every thought, sabi nga, you take captive every thought that make it obedient. So, I think Philippians 4:8. Parang, whatever is true, whatever is pure, nandun yan eh. So, ibig sabihin, think of all these things. Yun lang ang dapat na nasa isip natin. Yung mga bagay na magbibigay sa atin, nagbabago at naka-align sa salita ng Diyos. So, number 1, you control your tongue, you control your temper, you control your mind, and then you conquer. Alam niyo ba? Kasi kaya nyo. Kaya nyo kontrolin ang sarili nyo. Kahit nagkakagulo sa paligid nyo, kalmado ka. Diba? Oh, yes daw, sabi ni Mark. Amen. Nagdaanan ni Mark ito. So that self-controlled life. Sabihin, kalabitan mo katabi mo, kaya ba? Kakayanin! Sabi na, very good, that's the spirit. Okay. So controlled life. And number 2, you have to live uprightly. Diba? Ano ba yung pagiging upright? Alam mo, ang pagiging upright is being righteous. Ito yung buhay na namumuhay ka na may takot sa Diyos. At pag ikaw, ang buhay mo, pinamumuhay mo na may banal na takot sa Diyos, ang tawag sa'yo ay isang matalinong tao. Bakit? Because, sabi nga, wisdom, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pag natuto kang matakot, maglakad, mamuhay na may kabanalan sa Panginoon, ikaw ay nagiging matalino. Kaya walang Kristiyanong pag medyo yan ang problema mo, may problema ka sa pagsunod sa Panginoon. Because living, walking your life in fear of the Lord gives you wisdom. Nagpapatalino ito sa'yo. Kaya kung kailangan nyo ng wisdom, anong gagawin nyo? Ask the Lord. Read the Bible daw. Live fearing the Lord. You will be wise. Magiging matalino ka. Hindi tali-talinuhan ito. Tunay na matalino ito. Bakit? Kasi hindi ka mapapahamak. Alam mo, pag si Lord ang sinusunod natin, palagi nasa winning side ka. Wala ka dun sa losing side. If you know how to really live the life
na binigay sa'yo ng Diyos. Winning side ka palagi. O sinong gusto sa winning side? Salamat sa 5 kamay. Sila lang ang gusto maging winner. Winning side ka, you have to live aligned to the Lord. That's the Word of God. Walang pwedeng magbago nito. Kahit sino pang napakatalinong tao mag-refute sa salita ng Diyos, the Word of God is the truth. At walang pwedeng pumalit dyan. At lahat ng sinabi dyan, nagaganap at magaganap sa buhay ng mga anak niya. Amen? Amen? Ang bait nila. Okay. So, binasa ko po yung meaning ng upright. Sabi dito, ang haba eh. Good, honest, honorable, just, grabe no? Moral, nice, right-minded, hindi left ha, right-minded, righteous, straight, true, virtuous, high-minded, hindi lang right, high pa, noble, and principled. That's the upright living. Nandoon na lahat ang magagandang katangian ng isang pamumuhay. Diba? Ibig sabihin, pag may nanloko sa'yo, hindi mo sila nilolokohin. You're good. Diba? Pag ano sinabi mo, tatayuan mo. Honorable ka eh. Diba? What you promise, kailangan mo siyang tuparin. What you commit to the Lord, kailangan mo ibigay yun. That's upright living. Ano ba ang commitment ko sa Lord? Lord, pwede ba yung commitment ko, adjust muna. Cancel muna, Lord, kasi meron akong meeting sa aking mga friendship today. So yung commitment ko today, pwedeng sa susunod na araw na. You know, God is teaching us the right character here. When you commit to the Lord, you commit to the Lord. At pag hindi nung minute ang commitment na yan, you sin to the Lord. Hindi naman sa akin, sa Panginoon pa rin. You have to understand that. Okay? Amen? Biglang natahimik. Number 3, ay, ito pala. May verse pala akong nilagay. Basahin natin. Whoever fears the Lord walks uprightly, but those who despise Him are devious in their ways. Whoever fears the Lord, sabi ko nga, walk uprightly. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So when you walk upright, the fear of the Lord, nandyan, then you are wise. Amen? Amen. Kalabitin mo katabi mo, wise ka ba? Kailangan maging wise kayo. Fearing the Lord is a manifestation of wisdom. Ibig sabihin, pag may banal na takot ka sa Diyos, nakikita na matalino ka. Kahit grade 1 ka lang, kahit hindi ka nakatapos, kung lumalakad ka na may banal na takot sa Diyos, alam niyo po ba yun? Kayo ay isang napakatalinong tao. Hindi niyo kailangan ng degree. Alala ko si degree. Yung degree, para i-define kayo o para bigyan kayo ng titulo o para sabihin matalino itong tao ito, nakatapos ito ng cum laude. Hindi. Ang sabi ng Biblia, pag ikaw marunong sumusunod sa Diyos ng may banal na takot sa Kanya, isa kang matalinong tao. Kahit hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Bakit? May alam ka na hindi nila alam. At ang alam mo, pang eternal. Sila, pang lupa lang. Diba? Itong mga nakatapos, hindi nakakilala sa Diyos. Hanggang lupa lang yan. Samantalang ikaw, dadalhin ka hanggang langit. So, sino mas matalino? Ay, hindi na nila alam. Mas matalino ang taong may Diyos. Amen? Amen. Okay. So, number 3. Sabi, ng verse 12 ng Titus 2,
You have to live a godly life. Alam niyo po dun sa dating church namin, meron kaming youth, ang pangalan, Godly. Ayan. Godly siya, pero hindi siya ito. Okay? Timothy 4:7, sabi, basahin natin. Have nothing to do with godless myth and old wives' tales. Rather, to be godly. So to have a godly life requires training. Hindi doesn't come overnight. You have to train your life to be godly. At pag sinabi mong training, may effort. Di ba? Sino bang ngayon mag-exert ng effort? Ayaw, nakakapagod mag-exercise. Di ba? Umakyat nga lang sa agdan, hinihila ko na yung sarili ko. Amen daw. So God, you have to train this, you need to exert effort. It comes, sabi nga, darating yan, and you learn it, and it should be a lifestyle. Ibig sabihin, train, you do it every day. Ang pagiging maka-Diyos, ginagawa araw-araw, hindi occasional. Hindi pag nasa church lang. Kailangan mabait ako ngayon kasi nandito. Pupunta ako sa church bukas, mabait ako ngayon. Ang godly life, it's a lifestyle. Maka-Diyos na pamumuhay, ibig sabihin dito, isang buhay na may kabanalan. So ano ba ito? Medyo mabigat siya tayo na. Ano yung kabanalan? Ibig sabihin, pag kabanalan, buhay, humihiwalay ka sa kasalanan. Isang buhay na alam mo, pag ikaw, may kasalanan ito eh. Pero babayaran ako ng malaki, Lord. Sabi nila, basta Lord, dalhin ko lang daw ito eh. Babayaran ako ng malaki. Alam niyo yun? Na torn between ka, kung magiging may lalakad ka na may kabanalan, o yung pangangailangan ng iyong laman. Dahil malaki, 500,000 Lord, ibibigay sa akin. Kung kayo, bayaran ko si Mark, bigyan kita Mark ng 100,000. Buksan mo yung bolt ng aming office. Kasi magaling pa na siya bukas ano. Kristiyano si Mark. 100,000, sabi ni Mark, ang liit naman. Sabi niya, ang liit naman. Lakihan mo naman. Akala mo ayaw, ano? Ayoko. Bakit? Ang liit. Hindi. Alam niyo yun, you're choosing between doing what is good, what is holy, at yung hindi, that will defile you, magbibigay sa'yo sa kasalanan. So walking worthy is walking in godliness and righteousness. Ang paglakad ng karapat-dapat sa Panginoon ay isang lakad na may kabanalan at may katwiran. Pag sinabi mo, iba kasi kabanalan sa katwiran, pag-aralan din natin yan sa susunod. Okay. Ephesians chapter 4. Malapit na po ako matapos. 4:22 to 24. Basahin natin. You were taught with regard to your former way to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desire. To make and to put on the new self, created to be like God in true righteousness. Ang galing. Sabi, you were taught. Tinuruan tayo. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Kung ano ang dati nating buhay. Iwanan natin ang dati nating buhay na makasalanan. Di ba? Paano ba tayo? Makasalanan tayo eh. And then to be made new in the attitude of your mind. Ang galing. To be made new in the attitude of your mind. Baguhin. Yan, that self-control. Okay? Baguhin nyo ang inyong, the way you think. Because pag nabago nyo yan, sabi nga, what is in the mind will go to the heart.
and it will eventually come out. It will be a reflection of God. And to put on the new self, created to be in true righteousness and holiness. To put on the new self, that is Jesus, created to be like God in God in true righteousness and holiness. So walking worthy, you have to walk in holiness and righteousness. Wala po itong excuse, mga kapatid. You are called by the Lord to walk worthy, to be holy, to be righteous before Him. Sabi ko nga kanina, ang Diyos hindi siya after sa magagaling na speaker. Hindi siya magagaling sa magaling na magtrabaho. He is after you. Bakit? Kasi pag lumalagad na tayo with righteousness and holiness, now you are transformed. You become a son in the house. At yun ang hinahanap ng ating Ama, anak sa loob ng iglesia. Hindi niya kailangan ng worker. Kailangan niya anak. And God raising us to be sons, true sons in the house that reflect Jesus in our life. Now, do you reflect Jesus in your life? The way you talk, the way you think, the way you live. Do you reflect Jesus? Kasi it is a transformed life. And Father, ang ating Ama is after that. Doon siya be after. Hindi sa magaling na magtrabaho, kundi sa tunay na anak niya na nasa loob ng iglesia, na pwede niya pagkatiwalaan. Pag iniwanan ko to ng ministry, gagawin nito. Bakit? Mga anak yan eh. Hindi yan basta iiwanan kahit may problema dyan. At pag may problema sa loob, maaayos nila yan. Bakit? Magkakapatid yan eh, pamilya yan. Madaling magkaunawaan yan. Alam niyo po, ang DNA ng Champion Life is to be a true son. Bawat isa sa atin, and nakita ko po ito, the beauty of the DNA na linagay ng Panginoon sa local church sa Champion Life is to raise sons in the house. Mga anak na susunod at nakikita ang Panginoon sa buhay nila. Amen? Kaya kung kayo meron pang problema sa area ng pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, isuko nyo na yan. Isurrender na yan. Kasi wala naman kayong kawala dyan eh. Kasi it's a bandage. Di ba yung handcuff yan sa buhay nyo. Pero pag sinuko nyo sa Panginoon yan, makakalaya kayo. Di ba? Amen ba? Amen. So ngayon, determines heart nyo, ano pa yung mga bagay na nakakatali sa akin para hindi ko magawa yung buhay na ganito. That I will be able to live the life worthy of God. Walking worthy. Ito ang hinahanap ng Diyos sa atin. Bawat isa sa iyo at sa akin. And God is after you. Mahal tayo ng Panginoon. He died for us. He gave His life for us. O, hindi nyo na pwedeng sabihin, the spirit is willing, the flesh is weak. Because grace is there to help us and be our strength.